Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng press conference ang mga retiradong general mula sa Armed Force of the Philippines at Philippine National Police upang ihayag ang kanilang pananaw at pagtutol sa Pangulo na si Bongbong Marcos. Sa press conference na ito, muling binagyang diin ng mga retiradong general ang kanilang pagtutol sa pamumuno ni Pangulong Bongbong na itinuturi nilang isang banta sa demokrasya at seguridad ng bansa. Ayon sa mga retiradong general, may mga pangyayari at polisiya na ipinatupad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong na kanilang pinag-aalala, lalo na sa usapin ng karapatang pantao at kalayaan sa pamamahayag. Binigyan din rin nila ang kahalagaan ng pagpapanatili ng demokratikong proseso at paggalang sa batas para sa kapakanan ng bansa at mamamayan. Sa kabila ng kanilang retirement, ipinapakita ng mga retiradong general mula sa AFP at PNP ang kanilang dedikasyon sa pagtatanggol ng bayan at pagiging boses ng katotohanan. Ang kanilang paglahok sa public discourse ay nagpapakita ng patuloy na pagkakaisa at pagtuto sa mga isyu ng kanilang pinaniniwalaan na may epekto sa seguridad at kalayaan ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Una sa lahat, sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. Brother Monk, unahin mo na namin itatanong ni Ma'am Lorraine. Nagpapasalamat po ang mamamayang Pilipino at malinaw po ang inyong naging pahayag tungkol sa katarungan, usapin ng hustisya at kapayapaan sa ating bansa. At sila ay nagtatanong din kung bakit umabot sa pakikipagkaisa o simpatya at solidarity ng mensahe ninyo in behalf of the MNLF sa pagkilala ninyo sa pinagdadaan ng inustisya, panggigipit at pangbubusal, at pagliligwak ng kapangyarihan ng gobyerno laban kay Pastor Kibuloy, sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ, at pati sa SMNI, hindi kayo tumahimik at nagpabaya na gumawa ng pahayag para maintindihan ng sambayan ng Pilipino at marinig ng mga namumuno sa gobyerno. Please explain on this. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Mahalin ang Pilipinas. In behalf ng Moro National Liberation Front Davao, itong experience natin ngayon na nangyayari na ulit na naman ang tyranny, tawagin ko na itong tyranny na nangyari noong panahon ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa pag-akala natin na yung statement ng aming mahal na founding chairman, Professor Dr. Norpi Miswari, na the sin of the father cannot be inherited by the son. Na nag-akala tayo na linisin, ayusin niya, parang ituwid kung ano man ang mga hindi magandang imahe. Pero ang nangyari, parang lumala itong sitwasyon. Ang sa akin naman, Brother Eric, Yes, sir. Experience na namin yung sakit ng operasyon, kaya humawak na ng barel ang Bangsamoro people para magkaroon ng resistance. Natatakot tayo, baka mapunta tayo doon na naman, maulit na naman itong papunta tayo sa authoritarian system. Yes. Kasi narinig ko kanina, there is impunity, garapal masyado, wala silang pakialam, kaya nilang gawin lantaran sa taong bayan kung anong gusto nila. Corruption dito, corruption doon. Kahit utang na loob sa mga Duterte, hindi na nila tinitingnan yan. So, garapalan talaga. Klaro. Ito pang panggigipit sa kay Kuya Gob. Bahim. Bahim.
the same pattern with sa ating mahal na Pastor Apollo Tibuloy. Correct. The same pattern na ligwakin kung sino ang dapat ligwakin nila. Kaya gani nila gawin sa mga matataas at sa mga may kapangyarihan na nagsisilbi ng ating bayan. Ito pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan. Tama. Itong nakikita ngayon na recruitment ng armed forces, postal, itong Coast Guard, para isalang lang sa gira, sa gusto nila, susundin kung ano ang gusto ng Amerika sa ating bayan, susundin nila. Wala silang pakialam. Ito ang mga tinitingnan natin ngayon, the proxy war, Yes. itong panggigipit. Kawawa talaga ang Pilipinas, ang taong bayan. Kung ang taong bayan lang ngayon, dapat hindi lang dito sa social media mag-comment, dapat kung may panawagan, ito naman freedom of expression. Hindi naman tayo martial law. Kaya nga itong sistema natin, may freedom of speech tayo para lalabas ang sentimento ng taong bayan. At saka dapat pakinggan nila Tama. ang hinaing ng taong bayan. Yes, sir. Ito maraming tumawag sa atin. Assist mo, Olamin, sir. Excuse, sir. Mag-interact si Ma'am Maureen ng konti at kailangan niyang makuha yung ilang mga katanungang ipapasa niya sa iyo. Sir, meron kayong nabanggit ngayon. Gusto ko yung sinabi mo yung tungkol sa kasaysayan, no? Kasi napakahalaga na matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan. Na mukhang itong nakaupong pangulong ito, walang-wala sa niya yon, parang wala siyang kakayanan matuto sa nangyari sa pamilya nila. At ang tingin ko dito, binigyan yung isang pagbibigay natin ng second chance sa isa na namang President Ferdinand Marcos ay talagang winaldas nila. At tingin ko din, nagkamali ang Pilipino dito. Siguro tayo din, hindi rin tayo natuto ng leksyon natin na naglukluk na naman tayo sa pwesto ng isa na namang Pangulo na kitang-kita naman natin ngayon is his father's son. Authoritarian, magnanakaw din, maraming whispers na very loud ang whisper about yung katiwalian at yung term extension, no, very trademark Marcos, but unfortunately he doesn't have the brilliance of his father, and his father had some semblance of good governance. Meron siyang nagsisilbi pa rin kahit papano, pero ito totally walang pakialam sa Pilipino. Yes. So sir, ang tanong ko dito kasi ang naalala ko noon nung martial law, tinakot talaga tayo, no? Talagang binusalan tayo yung sa press freedom at inuulit na naman ngayon. Pero ang tingin ko kasi, and I want you to comment on this, ang tingin ko kasi dito, sir, no, nagkamali sila kasi ang binabangga nila dito primarily at ginigipit nila, no? Siyempre buong Pilipinas, pero nakikita ko because I am a daughter of Mindanao, I can see na pinapabayaan na naman ang Mindanao, and of course yung panggigipit sa mga Duterte and everybody that's allied with them, politically tinatanggalan ng projects which will redound to kapahamakan ng ating mga kababayan. Na Speaker Alvarez just said now yung baha that they had never seen before in their entire lives because hindi na naman pinondohan ng Kongreso because allied with the President, the former President. So ang tingin ko dito, malaking pagkakamali ito, hindi nila kilala ang mga taga Mindanao. No, ang tingin ko dito, maisugid ang mga taga Mindanao. Sir, could you please comment on this? Well taken, Ma'am Lorraine. Malaking karangalan sa akin na taga Mindanao rin ka rin at saka ni Brother kay Eric. Opo. Ang Ilonggo namin experience Mindanao. natin dito, Yes, great, sir. natatakot ako na muli babangon uli ang taga Mindanao, magising uli sa bangungot na ito na nangyari ngayon kasi may experience na tayo, may karanasan na tayo. Malinaw. Itong tawagin nating tyranny,
very, very sad to say, we are expecting the President, si BBM ngayon, na ituwid niya, i-correct niya, pero it happens. Yes. Parang pagtanggal lang ng budget dito sa mga local, sa LGUs, na nag-cause ng mga baha, etc., etc., wala sa kanila yan. Wala silang pakialam dyan. Correct. Because may sarili silang agenda na kanila of extension of power, Yes. etc. So, ang taga Mindanao, matiisin ito kasi nag-resist na tayo eh. Yes. Nag-resist na tayo dyan noon. Martial law pa yun. Ngayon pa kaya, noon, itak lang. I remember Chairman Normie Suarez nag-raise lang ng kanyang, Itak. yung Chris, Yung symbol of revolution. Yun lang, yung una tinayo niya. In front of Malacanang with the coffin. Yeah. Nang may nag-report sa kanya, di Jabida Massacre, may isang tao nagka-report sa kanya na inubos kami, tapos nag-resist siya, galing siya ng UP, nagtuturo. Doon sa Freedom Park ng Malacanang, naglagay siya ng coffin. 1 week siguro siya doon, nagbibigil, calling for justice. Maulit na naman yan ngayon kung yan ang noon isang Chris lang na itak ang symbolic. Ngayon pa kaya Yes. na ang dami ng baril sa Mindanao. Ang dami ng baril. Ultimo civilian may baril na, sophisticated pa. Yun ang kinatakutan natin na kung magkaisa ang taga Mindanao. I'm not citing for sedition. Hindi ako gumagatong ng situation. Kaya I always make warnings na dapat ang presidente natin, as kung kaya mo pa, you are in control at your grip itong situation, ayusin mo na. May paraan pa naman, kaya pa naman siguro ayusin. Take control sa asawa mo, sa pinsan mo. Bigyan mo ng magbigay ka ng statement. Yung mga tinatawag nating cover up, drugs, etc., etc., malalaman ng taong bayan. Kailangan lang niya ngayon magbigay ng statement. Yung unity with the Duterte, siyempre, Duterte family is naglabas lang ng kanilang sentimento. Tama yung sinabi ni Speaker Bibot kanina na may presidente tayo, may vice president tayo, by constitution. Hindi naman yan laging karibal, by constitution na talaga. So, kaya tayo taga Mindanao, nagre-resist tayo kasi may karanasan na tayo sa oppression. Yun. Asis Mong, Pa-follow malinaw up. pong binabanggit ninyo. Yes. Ang historical injustice, ang historical tradition na napapabayaan ang mamamayan ng Mindanao, mga tribo, including po ang Muslim brothers and sisters natin, ay naging kasaysayan at ugat po ito ng hindi matapos-tapos na malalim na hidwaan at tunggalian laban po sa uri ng pamumuno na parang imperial ang at hari-harian ang mga politikong naghahari lalo na sa Maynila. Kaya po pinilit itong i-bridge ni Pangulong Duterte noong panahon niya. Ang maayos at mapayapang pakikipag-usap kina Chairman Normie Suarez, kina Murad Ibrahim, at iba pa, no? Pati sa pag-ayos ng kapayapaan. Barm. At ayon sa BARM. Sa Pagdadala, kami mismo nag-observe ng mag-usap tayo ng kapayapaan, tulay, kabuhayan, road network, and government services. At ang gobyerno nakikinig, nakikipag-usap. Ang sinasabi mo ngayon, na-observe mo, na wala ito bigla. At naging parang elitista, insensitive, nasa ivory tower, at Heavy-handed. heavy-handed kapag bumaba para mga asindero at Panginoong may lupa. Mga walang alam, Eric. Na nagmamagaling, pero wala namang alam sa ground and political situation at kalagayan ng mamamayan.
Do you observe this pattern right now, as is Smoke, in your capability and capacity and background na nasa movement ka ng MNLF, na nakikita mo ganitong pattern ng uri ng pagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos Jr., including ang pagpupustura niya na parang tapang-tapangan sa digmaang napakadelikado para sa buong bansa natin? As is Smoke. Nakakatakot itong nangyari talaga ngayon. Yeah. Yung sinabi niya na horrified ba siya o tayo ang horrified talaga sa sitwasyon ngayon. Talaga. Oo. Parang isa lang tayo sa kalayo. Tama. Na alam naman natin wala tayong, kumbaga yung atake ng Iran ngayon sa Israel, wala tayong Iron Dome. Yun. Kasi hindi ito Armalite lang ang gira, hindi ito AK-47. Exactly. This is missile nuclear war. Wala tayong Iron Dome. Kawawa talaga tayo. Kahit 50,000 ang monthly ng mga recruitment ngayon, mabuti lang, aabot ka ng 1 week, may makubra ka pa. Correct. Yan sa gira. Yeah. Ang pinakamagandang gawin, let's withdraw our support dyan sa Amerika, tapos yung EDCA na yan, kasi dapat neutral ang Pilipinas, hindi tayo, kung magira si Amerika at saka si China, Yes. doon sa kanilang bansa sila magira. Hindi gawing pawn ang Pilipino, Tama. gawin tayong battleground dito sa Pilipinas. Na I am very clear dyan na the Moro National Liberation Front, I don't think so. It's the chairman, mahal namin na founding leader at saka Central Committee Chairman, His Excellency Professor Dr. Nopi Miswari, will have to make a final say about this. Yeah. Hanggang ngayon, siguro nag-observe siya ng situation, pero in behalf sa akin, personal capacity, and State Chairman ng Davao City, dapat kailangan mapigilan yan as soon as possible. Kasi may karanasan na tayo. Bugbog na tayo sa taga Mindanao. Bugbog na tayo sa gira. Lahat ng ginagawa tayong theater, Yes. lahat na ng gira dito daling sa Mindanao para dito subukan. Hindi ka maging general kung hindi ka dadaan sa gira dito sa Hulog. Kung sa armed forces ka, kailangan dumaan ka sa MNLF, sa MILF magipag-gira para magkaroon ka ng Star. insignia, magkaroon ka ng star. So, battleground tayo, kaya experience na natin yan. So much oppression talaga ang nangyari sa atin. Klaro. Ngayon Sir, pa kaya, yes, sa sir. nakikita natin. Yes, ma'am. Sir, in-underline mo ngayon no, yung paano aayusin ni Marcos Jr. ang sitwasyon, this nightmare that we're in right now, how to reverse his course. And then you said, rendahan yung asawa, rendahan yung pinsan, and you spoke about yung katiwalian na nangyayari ngayon, yung corruption, yung outright na pagnanakaw in front of the public, etc. No? And you have experienced this president for something like 2 years now. Do you honestly think that he has, because what it will take to reverse a course like this, where we are now is a giant of a leader, a true strong leader, a man, a giant. No? So, do you honestly think that this president is capable of doing that? And is he that kind of a leader? Go ahead, sir, for your reaction. That's his decision to make. Ang atin naman, there's no other solution. There's no other solution. Kung hindi niya kaya kontrolin yung asawa niya, yung pinsan niya, at saka yung mga nasa paligid niya na nagbibigay ng mga advices, kung hindi, yung incapacity talaga siya. Honestly, dapat resign for the best interest. Kasi mas mahalaga ang kapakanan ng bayan kaysa buhay natin, Yes. kaysa interest natin. Dapat
ang kapakanan ng ating bayan ang mangunguna ng interes. Tama. Kung hindi niya kaya, magsabi siya ng totoo. Hindi ko kaya makontrol ang asawa ko, hindi ko makaya ang control. I am very sorry. I will step down. Tama. Sis Monk, malinaw yung sinabi nyo, ha? That the President can have the option to resign because that is not an illegal call. That is a constitutional option so that the Vice President, kung kinakailangan mag-take over ng power to bring stability to the situation of economy, political and social and security situation of the country, hindi po mali yung ganong mga options na sinasabi mo upang mas maging matiwasay ang ating bayan at mahiwalay tayo doon sa kinatatakutan ng lahat na tapang-tapangan papunta sa giyerang gustong sulsulan ng Amerika. How dangerous is a president that does not listen, does not care doon sa mga iskandalusong issue na ito. Hindi niya sinasagot ang drug issue. Walang patay malis siya. Ayaw niya magpa-drug test. Hindi niya sinasagot ang issue ng pangungurakot sa AX at mga ayuda-ayuda na pandaraya at manipulasyon. Yung issue na sila'y gumamit ng mga foreign operators sa eleksyon as revealed by Atty. Glenn Chong, which is illegal. The staged drug bust. Yung staged drug bust sa Batangas na nabuking na. Intelligence. Oo, at ito ay nakita ng taong bayan na isang pandaraya at panluloko na kinonsinti niya nung nakarang araw doon sa Batangas para magkaroon ng isang gimmick na pag-uusapan sa media na may war on drugs siya. And then itong paggamit ng Armed Forces of the Philippines sa foreign operations na ang nagdidirect asawa niya. How scandalous these issues remain to be unanswered and parang walang pakilang ang presidente. How dangerous would that be for this country in terms of political confidence of the people to the leadership of the government? Grabe talaga ang nangyari. Dapat ngayon taong bayan na. Yes. Taong bayan na magdesisyon, hindi magpabulag-bulagan. I am very confident ang taga Mindanao will stand. How about sa taga Luzon? Dapat ang taga Luzon will make the initiative. At saka yung sa Visayas, magpahiwatig lang sila. And then we will show up, we will rise, we will get together para ipakita natin ang hinaing ng buong mamamayan ng Pilipinas. I think the Armed Forces of the Philippines, hindi yan mag-take action kasi sovereignty ang taong bayan. Tama. Sovereignty resides from the people. So kung ang taong bayan na talaga ang kikilos, that's the real people's initiative. Kung taong bayan na talaga ang kikilos, lalabas na sa bahay, papuntang lansangan, at saka nagkaisa na, at nanawagan, that's the time. Yeah. Yun ang hinihintay natin na magising na ang taong bayan. Yes. Sis Monk, si Ma'am Lorraine ang final question namin. Sir, I'm going to put together everything that you've said, no? Kasi, and once again, it will be Mindanao flavored because you and I are from Mindanao. Eric loves the Mindanao. He's Yes, may an mga pamilya ko adopted doon. IP, no, of the IP tribes, no. So, alam natin iba yung naranasan pag ikaw ay taga Mindanao. Iba yung kaya tingin ko din napakahusay na pangulo ng ating President Duterte kasi malalim ang intindi niya sa nangyari sa Pilipinas dahil siya ay taga Mindanao. Yung pagpapabaya, yung injustices, all of that, no, all together at the same time. And I also like what you said na yung power rests in the people. Yes. Every political scientist, no, from Hobbes to Locke to Rousseau, even the tyrannical Machiavelli said the same thing. But it seems like this president hasn't heard of it, that the power rests on the Filipino people. And now, we just recently had a mammoth rally in Tagum, and he is deathly silent about it. And this press that Martin Romualdez has muzzled together with Lisa Araneta are comical because they don't even talk about it. No, it's not in the headlines. So sir, maybe Marcos Jr. is listening to you now. What does it mean to a leader when he stops listening to the people who has given him their precious trust? What happens? At saan ito patutungo kapag gano'n ang kanyang maging actions na wala siyang pakialam
at damdamin sa mamamayan. You, sabi naman ni Ma'am Lorraine, as a political and social movement organizer in your background sa MNLF. Go ahead, sir. Ito, panawagan ko lang kay Pangulong Bongbong Marcos. Maawa ka. Maawa ka sa bayan. Maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito, iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang sitwasyon. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, okay, go ahead. Pero kung hindi mo kaya, maawa ka sa amin, please resign. Klaro. Now you heard Thank you. kung paano sinabi ni Asis Monk Olamit, state chairman and one of the political officers, state chairman sa Davao in Southern Mindanao, at the same time one of the political officers ng Moro National Liberation Front. Ang sinabi niya malinaw, ang taong bayan pa rin na maghuhusga nito. At siya ay nagsasabi, maawa ka Pangulong Marcos. Kung hindi mo kayang pakinggan ang hinaing at sentimento ng lumalawak na mamamayang Pilipino na inaabuso ang kapangyarihan ngayon sa gobyerno at parang wala kang pakialam, including na tinuturo ng asawa mo at ang pinsan mo yung mga involved. Ang sabi niya, the option for you is resignation and bring back the redemption to this country, which sadly and miserably you failed to do with another mandate na pinagbigyan ka ng mamamayan nung nakaraang eleksyon. Asis Monk Olamit, sa ulitin po, napakinggan ka ng mamamayan in representing an organization na nirerespeto natin sa paniniwala, sa prinsipyo, para sa pagkakapantay-pantay at mabuting pagtrato sa mga katutubong pamayanan, including po ang ating mga Muslim brothers and sisters, that you stood your ground against oppression and tyranny and dictatorship during your time previously, and now you're standing up para maging maayos at tatinong gobyerno. Maraming salamat for In other joining words, us. Eric, a man with the moral ascendancy Yes. to ask a president to love his country Correct. by laying down the ultimate sacrifice, which is resign if you are not able to lead us. Correct. And huwag mo nang patagalin. Dudugtungan Salamat, natin. salamat, sir. Maraming salamat, Asis Mong. Mag-ingat kayo. Dagang salamat, sir. Maraming salamat. All the Saludo best. ko sa inyong dalawa talaga. Ang tatapang ninyo. Ikaw Ang din, bayan sir. po ang inspirasyon natin kasama mo. Dagang salamat, sir. All the best. Ayo. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. Nakasama natin sa Pilipinas nating mahal, si Asis Rolando Monk Olamit. Isa sa mga kinikilalang leaders na nirespeto sa Moro National Liberation Front. Ma'am Lorraine, Yes. mayroon pa tayong isang kokomentaryuhan, no? Dating opisyal ng Marcos Jr. government na nauugnay sa issue ng illegal na droga o nag-ugnay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mayroon tayong tutunghayan na ulat tinggal dito. I would treat it as a health issue. Sabihin ko, if you're raising the matter of drug use or the use of illegal substances, first of all, if that's a crime but the president is immune, all talk about that would therefore have to wait until such a time as you have evidence and you can file it in the appropriate proceeding at the appropriate time. However, if this is being raised as a health issue, we can assure the public that the president is in good health. There is no indication of any health-related repercussions of use of substances, illegal or otherwise. Ganito raw ipapaliwanag ng dating press secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga tanong at hamon ngayon ng taong bayan na mapadrug test ang punong ehekutibo. Pero ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles, maraming factor kung bakit hindi ito sinasagot ng direkta ni Marcos Jr. But actually, I understand that